balita na si Brother Alan Miranda. Glory to God. Amen. Praise the Lord. Hallelujah sa mapagpalang hapon po sa ating lahat. Amen. Amen. Mukhang hindi tayo pinapala. Hindi po tayo pinapala ni Yahweh sa mapagpalang hapon sa ating lahat. Amen. Sa mapagpalang para sa ating lahat. Amen. Glory to God. Tuloy na puno-puno tayo ng pagpupuri sa ating Diyos. Amen. Puno-puno tayong pasasalamat para sa ating Diyos na buhay. At alam naman natin sa mga oras na ito, kaya tayo nandito dahil nagpapalinis tayo sa Kanya. Dahil sa kabila ng ating mga kasalanan, sa kabila ng ating mga pagkukulang, andyan ang ating Yahweh El Shaddai. Kaya naman mga kapatid, karapat-dapat siyang papurihan, karapat-dapat siyang sambahin, karapat-dapat siyang bigyan ng karangalan na dapat na para sa iyo. Itaas ang ating mga kamay, tandaan ng pagpupuri, tandaan ng pagsuko, tandaan ng pagmamahal sa ating Diyos. Yes, Lord God. Lord, purify your people. Yes, Lord God. Cleanse us into the Holy Spirit. In the name of Jesus. Yes, Lord God. Yes, Lord. Hallelujah.
ka, Espiritu Santo. Hallelujah. 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 Santo, Amen. Dakila yung pangalan, kapuri-puri ka, Yahweh El-Shaddai. Hayaan mo at tanggapin mo po, Panginoon, ang aming mga pagpupuri, pagpaparangal, pagsamba sa iyong banal na pangalan. Maraming salamat, Panginoon, sa pagkakatawag mo sa aming mga pangalan. Sabi nga po, Diyos, hindi man karapat-dapat, subalit dahil po sa iyong biyaya, sa iyong banal na habag, narito kami sa iyong harapan, naglilingkod, patuloy na lumalapit at humahawak sa iyong kamay. Sapagkat wala naman po kami ibang maaasahan, wala naman po ibang Panginoon na tutulong sa amin ng tapat, wala naman ibang magmamahal sa amin ng tapat, kundi kayo lamang o aming Diyos. Amang nasa langit, alam niyo po ang aming mga kahilingan, alam mo po, Panginoon, ang aming mga nakasulat sa prayer request. And Father God, we declare and claim na ang lahat ng aming mga isinusulat, Panginoon, ay tunay nga po na hindi mo bibiguin. Lord, nabanggit nga po kanina, paglabas namin sa pintong ito, tunay nga po, Ama, nataglay namin ang mga kasagutan sa aming mga panalangin. Father God, idinadalangin at tinatas po sa iyo ang mga kapatid na narito ngayon sa bulwagan ito at maging ang inaabot through FB Live. Lord, alam niyo po ang mga salubin namin. Alam mo po, Panginoon, ang mga matagal na namin hinihiling sa iyo, ang mga nagpapabigat sa aming mga puso, ang mga nagpapaiyak sa amin, O Diyos, dahil sa mga matitinding pagsubok at problema. Pero Lord, sa bawat pagdalo na aming ginagawa, Panginoon, ay nakakaroon kami ng panibagong lakas. Lakas ng pananampalataya, pag-asa, O Diyos, na meron kang gagawin sa aming mga buhay. Ama, dinadalangin ko din po sa iyo, Diyos, ang aming mabuting balita, ang iyong mga salita mo magpapalakas, magpapagaling sa lahat ng uri ng karamdaman. Naway kasiya ito na yung banal na Espiritu, Panginoon, nang sa ganun ang bawat marinig naming salita mo, ang bawat na marinig namin, O Diyos na pangangaral, ay magiging panibagong kalakasan sa amin at magbibigay sa amin ng pag-asa at higit sa lahat maghahatid sa amin sa buhay na walang hanggan. Father God,
Muli po, gagamitin po ang inyong panlingkod. Alam mo po aking kahinaan, ang aking kakulangan. Alam niyo po, Diyos, ang pagkakantang ginawa ko. And Father God, muli po, hinihiling ko po ang kapangyarihan ng Espiritu Santo upang aking tulungan, turuan at gabayan na maipangaral po kita, maipahayag ko po ang inyong banal na salita, maipahayag ko sa aking mga kapatid ang pag-asa, ang mabuting balita ng kaligtasan. Muli o Diyos, ang lahat po ito'y aming pong sinasama, dinadalangin sa iyo kung sa pangalan, sa pamamagitan pa rin po ng iyo na si Jesus, kasama kaysa ng Espiritu Santo, ang lahat ay magsabi ng Amen. At Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo, Amen. Purihin ang Panginoon. Hanggang 34. Ito pong sinasabi. Kaya't sinasabi ko sa inyo, huwag kayong mabagabag tungkol sa pagkain at inumin na kailangan ninyo upang mabuhay o tungkol sa damit na kailangan ng inyong katawan. Hindi ba't ang buhay ay higit na mahalaga kaysa pagkain at ang katawan kaysa pananamit? Masdan ninyo ang mga ibon, hindi sila naghahasik ni nag-aani o kaya'y nagtitipon sa bangan. Gayunman, pinapakain sila ng inyong Amang nasa langit. Hindi ba't higit kayong mahalaga kaysa mga ibon? Sino sa inyo makapagpapahaba ng kanyang buhay ng kahit isang oras sa pamamagitan ng kanyang pagkabalisa? At bakit kayo nababagabag tungkol sa pananamit? Isipin ninyo kung paano sumisibol ang mga bulaklak sa parang. Hindi sila nagpapagal ni humahabi man. Ngunit ito ang sasabihin ko sa inyo. Maging si Solomon ay hindi nakapagsuot ng kasing ganda ng isa sa mga bulaklak na ito. Bagamat napakariringal ang mga damit niya. Kung ang mga damo sa kabukiran, nabuhay ngayon at kinabukas ay iginagatong sa kalan, ay dinaranta ng Diyos. Kayo pa kaya? Kay liit ng pananalig ninyo sa Kanya. Kaya huwag kayong mabalisa tungkol sa inyong kakanin. Ulitin nga natin yan. Huwag kayong mabalisa tungkol sa inyong kakanin, iinumin o darantin. Sapagkat ang mga bagay na ito ang kinahuhumalingan ng mga taong wala pang pananalig sa Diyos. Alam na inyong Ama nasa langit na kailangan ninyo ang lahat ng ito. Ngunit, pag sumikat
pagsumakitan ninyo ng higit sa lahat ang pagharian kayo ng Diyos at mamuhay ng ayon sa kanyang kalooban at ipagkakaloob niya ang lahat ng kailangan ninyo. Kaya, huwag ninyong ikabahala ang para sa araw ng bukas. Saka ninyong harapin kapag ito'y dumating. Sapat na sa bawat araw ang kanyang mga suliranin. Mga minamahal na kapatid, ang mabuting balita ng ating kaligtasan. How great is your God? Let's all raise our hands. pagpapalain ng Diyos. Amen! Kung ano po ang inyong hinahangad, kung ano pong ating hinihiling, dinig ng Diyos yan. Amen! At mula po sa pag-ibig ng Diyos, sa bubukan ng pag-ibig ng Diyos, kapatid, hindi tayo paghihindian ang Panginoon. So isulat namin niya sa inyong mga prayer request, yung pinaka-imposible pwedeng mangyari sa buhay natin. Amen. And by our faith, by our declaration of faith, kapatid, ang kinin mo na may gagawin ng Diyos. Amen. Sa buhay mo. Right now, if you are that faith, we have that faith, kapatid. Let us all declare na may gagawin ng Diyos sa buhay natin. Hindi masasayang ang pagpunta natin sa lugar na ito. For God loves us so much. Kung naibigay niya ang kanyang bugtong na anak para sa atin, ano pa yung karamdaman na dinadaanan mo? Ano ba yung mga pagsubok na pinagdadaanan mo yun? Napakaliit niyan sa pangalan ni Yahweh Shaddai. Amen. Purihin po ang Panginoon. Glory to God. Glory to Jesus. Dito, pwede po magsupo. At sinasabi nga po ng title ng ating topic, why worry when you could be happy? Sino dito gusto mag-worry? Taas ang kamay. Do not worry. Sapat meron tayong option. Amen? Why worry wherein you can be? Nako, hindi sabihin nyo ang lungkot, ang plastic. Why worry when you could be? Yes! Bakit tayo magkakakalugpok sa problema, sa pagsubok, kung pwede naman tayo maging maligaya? Amen?
Bakit natin palulungkutin ang ating mga buhay, ating mga sarili, kung meron namang ibang option, meron ibang pwedeng piliin, di ba? Kung sa tingin mo, yung boyfriend mo ngayon o girlfriend mo, lagi kang sinasaktan at sinusugatan, palitan mo lang agad. Boyfriend ko sinasabi ko, hindi asawa, ha? Kung ang boyfriend mo, ang girlfriend mo, pinasasakitan ka, pinaiiyak ka, abay, palitan mo lang agad. Why? Because why more than you could be? Pakilakas mo rin. Tama. Yun na lang, Ben. Yes. Bakit natin sisirain? Hindi ko naman yan, ganda ng ngiti mo. Di ba? Bakit tayo magpapakalugbok sa problema? Pwede tayo maging maligaya. Amen? Sino dito gusto maging masaya, maligaya, taas ng kamay? Tanda po natin ha. Happy is different sa rejoice. Ano po? Ang masaya, malaking pagkakaiba ng masaya sa pagiging maligaya. But hindi po yung ating topic, so hindi po natin yung tackle niya. But anyway, ito na po, tuloy tayo. Yeah, happy lang ako. Okay, sabi mo dito, constant worrying, negative thinking, and always expecting the worst can take a toll on your emotional and physical health. Kapag tayo daw po yung lagi nag-aalala, ang iniisip natin is puro negatibo, negative vibes. Okay? At yung bang hindi ka pa nagsisimula, ano ba kung iniisip ng negosyo, ay, baka malugi ako. Diba? Yung manliligaw ko pala, ay, baka basta din ako yung sila, huwag na lang. Di ba? Kapag tayo ganyan, magkakaroon talaga ito matinding epekto sa inyong physical and emotional. No? Sa ating emotional health. So, sabi ko dito, it can sap your emotional strength. Okay na po ba? Kala ko. It can sap your emotional strength. Leave you feeling insomnia. Leave you feeling restless and jumpy. Cause insomnia, headaches, stomach problems, and muscle tension, and make it difficult to concentrate at work or even in school. It will give us pakilakas. Stress! Yung kung mga nakikinig ngayon na wala na pala, may bilay pa ba? Wala na. Sa lahat po ng inaabot, ayun, meron pala. Sa lahat po ng inaabot ng gawain ko, hindi lang po dito sa loob ng Sharjah. Kundi kayo po dyan nasa Facebook. Yes, ikaw po ngayon, kung nasaan ka mapahit ng mundo, huwag kang mabahala. Huwag kang magpaka-stress. Amen? Huwag tayo magpaka-stress. Kasi bakit ano pong ginagawa ng stress sa buhay natin? Stress does not... Pumapali daw, kaya may sabi niya na hindi ako Stress does not dealt with can lead to many health problems. Such as what? High blood pressure, heart disease, stroke. Ay, nasabi ha, ayaw na sana magitin. Nasaan yung aking best friend, ayaw na sana magitin, pero napipili na ako. Obesity and diabetes. So yung mga physical na diseases po natin, nakukuha yan minsan sa ating emosyonal, sa ating mga isipin sa buhay. Yung mga problema, kaya dapat easy lang. Amen? Smile lang. Hindi sinipak kayo sa yung pinakapagandang ngiti nyo, kahit hindi. Sige, smile ka lang. Yan. Sige, close up smile. Eto, ating ano po yung paglalakas. Ano po? Alam niyo po ng high school ako? Alam niyo po anong tawag sa akin? Close up smile. Wow! Wow! Ang yabang mo, brother. O pala natin itong Now, so ito po pinapakita natin yung mga stress, yung mga problema ng buhay. Sabi po dito sa, according to ACNET, alam niyo po ibig sabihin ng ACNET? O yan, buti pa yung bata alam yan. ACNET means Achievers Network of 2020. They said that 85% of what we worry about never happens.
Imagine, hindi ka nakakatulog sa gabi. Ang dami mong iniisip na problema, 85% pala na iniisip natin, hindi naman nagaganap o hindi natutuloy. So why worry? Sabi mo ulit sa katabi mo, why worry? Why worry? 85% pala na iniisip mo, hindi naman natutuloy, hindi nangyayari. Di ba? Kaya ang masarap mapapayo kung matulog ka ng mahimbing. Huwag masyado mag-isip, lalo pag walang isip. Ay, sorry po. Di ba, grabe siya? But kidding aside, di po ba? Huwag masyado mag-isip. Ayaw ko sinasabi ko. Based sa studies, 85% ng ating isipin, hindi naman po nagkakatotoo. Thus, it is not logical to be negative because it is the least likely to occur. Di ba? Isip ka ng negatibo, hindi naman nangyayari. Di ba? Kaya huwag kayong matarap manligo kay Sister Sheila. Malamang, kinakatay ka lang. Baka nalulod siya ngayon dito sa ano? Di ba? Constantly focusing on potential failures increases stress and hampers concentration. Negativity strains relationships and leads to pessimism and irritability. O, di ba? Totoo naman. Sa mga may asawa o sa mga matinding stress sa trabaho, di ba? Minsan bugnutin ka. Tama ka? Ano lang din? Di ba? Minsan kahit ang ganda-ganda ng pasok mo, fresh na Lunes, bukas, di ba? Bagong paligo ka. Pagdating mo sa opisina mo, ang dami mo kagad ang gagawin. Di ba? Sira ang araw mo. Na-stress ka na. Eh pero sinasabi, sige lang, tuloy lang. Kailangan po talaga positive. Ano po? Ito po, gawin po lang yung mindset ito. Kalimitan, most of the time, ang nagpapahirap sa tao ay yung negative mindset. Amen? Huwag po tayo magpaka-negative. Always be on the positive side. Na may karamdaman, gagaling! Sabi mo, gagaling! Kung sino man sa atin yung may karamdaman, ang kinin mo, gagaling ako. Yes, Lord! Amen? Yes! Positive. Yung hanggang ngayon, hindi pa tapos yung bahay na pinagagawa mo, sabi mo, Lord, nakatapos ng bahay na ito. Amen! Nasabi ko naman sa inyo noon, di ba? Kay tornilyo pa lang nabibili mo. Okay lang yan. Ang mahalaga ng umpisahan. Kahit hollow blocks pa lang yan. Matatapos at matatapos. And that is positive. Amen! Kausapin niyo po mga matitinding o mga big term na negosyante. Kausapin niyo po sila, yung mindset nila. Pag tinanong mo sila, paano po ba sikreto sa pagnenegosyo? Never po yung nag-isip, baka malugi ako. Hindi nag-isip ng gano'n. Look at San Miguel Corporation, hindi po ako sponsor, walang bayad dito. Ang San Miguel, saan po nagsimula yan? Ano lang ang kanilang produkto noon? Beer. Di ba? Inebra San Miguel beer. Pinagsama. Di mo ba? Beer lang sila noon. Hanggang palaki ng palaki, binili yung Magnolia, binili yung gano'n, Starring, etc. Ngayon, ano na ang negosyo ng San Miguel? Airport! Even construction business, pinasok sila. Diba, hindi nag-isip ng mga presidente, ang presidente niya, si Ramon Ang, na uncle ko. Sana all. Diba? Hindi nag-isip, malulugi kaya ako dito sa Bulacan kasi baka itong lugar na ito eh. Diba? Hindi sila negative ang pag-iisip. Magkano po una sa airport? Yung ginagawang airport niya sa Bulacan? Any idea? How much? How much? Sino may idea? Kung gaano kalaki ang investment ng SMC doon sa Bulacan. 750 billion pesos is. You see? 750 billion pesos. Ganon kalaki, ganon kalakas ang loob niyang invest. Kasi hindi siya nag-iisip, baka malugi ako doon, bahain yung lugar na yun. Hindi ganon. So sa lahat dito na nagnanais magnegosyo, pag tayo mo for good na, huwag ka mag-iisip, magtitinda ako ng ng halo-halo. Baka matulong lagi kasi may sa Pilipinas. Isipin mo ka rin, baka matulong ng yelo. So parang pakilala yan yung halo-halo na nga yung iisip mo, natakot ka pa. Di ba? Asking mo lagi.
kaya. Pero pag ikaw po umpisa pa lang, isip mo agad, ay lalago to, in 2 years na lalago to, palalago dito na to. Maniwala ka po kapatid ko, kung ano ang sinasabi natin, kung ano ang dinideclare natin, kung ano yung inisip natin, mangyayari yung sa iyo. Sino gusto mo dito sa kasagamay? Oh, hindi po kayo sa Pilipinas. Sige bro, ano na, pag ikaw nagdiwala ng halo-halo, at least lagyan mo man ang pangalan ko. Aldens halo-halo. Aldens halo-halo. Ba't kidding aside kapatid ko? Always positive. Kasi kung pag negative, mag-a-attract yung negative. Di ba ito sabi ni Brother Mike? Pag wala kang pera, ano sasabihin mo? Tiyak yun, di ba? O sino walang pera, tas ang kamay? Yun! Purihin ang Panginoon. Di ba? So kung hindi ka mga karamdaman, at nararamdaman hindi maganda, asahan mo, darating ang kagalingan para sa iyo. Amen? May problema ngayon, darating ang kasagutan. Diba? Gusto mo na isweldo? Yan ikang tingin ako. Diba? Para nag-trumpet yung ngayon, yung sumagot ng malakas sa ino. Trombone, diba? Oh. So, ganun po kapatid ko. Always on the positive note, no? Sapagkat wala pong idudulot sa atin kapag tayo laging malungkot. Sabi nga po, don't worry. Be happy, huwag ka mag-alala. Kasi bakit sabi ng ating pagbasa, maging yung mga ibon nga, inaalagaan ng Diyos. Inaalagaan ng Diyos yung mga ibon. Ikaw pa kaya? Sabihin mo sa katabi mo, ikaw pa kaya? Ang hindi alagaan? Ang hindi pagpalain? Ang hindi palakasin? Ang hindi pagalingin? Ng Diyos? Ano sagot? Yes! Eh yung mga ibon na binabaril lang natin kapag tayo wala kang, di ba? Inaalagaan ng Diyos. Minsan sa probinsya, sigurado ako yung mga babae sa'yo naninirador ng ibon. Iniingatan ng Diyos. Di ba ba? Eh, lalo na tayo, lalo ka na. Walis tayo ng Diyos. Mahalaga tayo sa Diyos. Iniingatan tayo ng Diyos. Yung mga bulaklak sa parang. Di po ba anong sabi sa ating pagbasa? Ni si Hari Solomon na napakayaman at napakariringan ng kanyang kasuotan. Hindi nakapagsuot ang kasing ganda ng mga bulaklak na yan. Di po ba? Iniingatan ng Diyos. Ikaw pa kaya? Kaya nga, di ba? Nung dumating ka dito, ang timbang mo, 80. Sasabihin sila na tinatutungkulan na naman. Hindi mo na natitingnan, bro. Dito mo na sasawa mo tingnan. Diba? Nung pumunta ka rito sa Sharda, ilang kilo ka lang, 75 kilos ka lang ngayon. Nakapag-asawa ka lang. Overweight ka na. Bakit? Kasi mahal ka ng Diyos. Iniingatan tayo ng Diyos. Uy, wala akong pinatutungkulan sa Brother Benji yun, ha? Ayos kayo. Mahal ko si Brother Benji, kaya di ko pwedeng malamang hindi na ako mababalik dito sa street. Oh, mababan. Yung damo, nasabi doon sa ating pagbasa na yun ang damo na sinusunog kinabukasan, di po ba? Iniingatan. Ikaw pa ba? Hindi kitang problema mo, utang lang, hindi po, manghihina ka ba? Manghihina ba tayo ng loob? Sakit lang yan. Kahirapan lang yan. Utang lang yan. Nawalan ka ng trabaho. Kapatid, anong sinasabi dun sa ating po sa ating pagbasa? Sa ating po dinadasal. Ngunit sandaling ang bayan ko na aking pinili mo pa kumaba, manalangin. Hanapin ako. Dinilig mo sila, patawarin mo sila. Iyon! Ulitin natin. Ibabalik ko sa you see? Ibig sabihin, yung ibabalik, ibig sabihin, hawak natin dati yan. Nawala lang kung anong reason, hindi natin alam.
Pero once na tayo nagpakumbaba, hinanap natin ang presensya ng Diyos, ibabalik sa atin ng Diyos ang malakas na pangangalawa, ang kasiglahan, ang kayamanan, ang lahat-lahat ng hinihingi natin, ibabalik ng Diyos. So, hindi po si Brother Alan ang nangako niyan. Salita po ng Diyos yan na nire-relay ko lang. At ang Diyos kapag nangako, iyak yun gagawin ng Diyos. Amen. Gagawin ni Jesus. Gagawin ng Panginoon sapagkat, bakit gagawin ng Panginoon? Because of, number one, we are so important to God. Amen. Ang halaga mo sa Diyos. Ang halaga natin sa Diyos. Sinisinta ka ng Diyos. And that is the precise word. Pag sinabing sinisinta tayo ng Diyos, ibig sabihin kapatid, napakalalim ng pagmamahal na binibigay sa atin ng Diyos. Lahat ng kaparaan ng gagawin ng Diyos para lamang tayo maging maligaya. The reason why minsan tayo po ay nagkakaroon ng tambak-tambak na problema, patong na problema, pag nilayan natin, minsan tayo may gawa. O hindi lang minsan, baka malimit tayo may gawa. Tapos sasabihin natin kay Lord, Ama, ang tagal ko na sa Sharjah. Bakit patong-patong pala ng problema ko? Naglilingkod na nga ako sa iyo. Pero baka sa pag-inili natin, makita natin na may mga problema, pagsubok na tayo may gawa. Pero because of God's love, dahil may mahalaga tayo sa Diyos, hindi na tayo pinupugnaw, hindi na tayo pinaparusahan. Binibigyan niya tayo lagi ng pagkakataon na magbalik loob sa Kanya. Amen? Parang po, ang kapatid, kung ano man ang pinagdadaanan mo ngayon, kung tingin mo down na down ka, bagsak na bagsak ngayon, financially, tanda po natin to. God is still at work. Hindi pa tapos ang Diyos sa iyo. Hindi pa tapos ang plano ng Diyos para sa iyo. Until now, nasa proseso pa rin ang buhay mo. Yan ko pang hawakan natin. Amen? Lahat tayo under process, pinoproseso pa rin tayo ng Diyos. Kaya huwag mawawala ng pag-asa. Amen? Tanging ang Diyos naman nakakaalam kung hanggang saan ang ating pagsubok. Mayroong iba saglit lang. Ang iba inaabot ng dekada. Ang iba inaabot ng matagal. Pero isa lang ang dapat natin tandaan. Magtiwala tayo sa Diyos. Kasi alam ng Diyos ang kanyang ginagawa. Sabi rito, God is not finished with you yet. Hindi pa tapos ang Diyos, kapatid. He is still putting your life in place just the way He planned it. So don't worry. Be happy. Be happy. Yes. Ano pa sinasabi dito? Inaayos pa ng Diyos yung dapat yung kalagyan. Kung ano talagang design ng Diyos, kung ano talagang plano ng Diyos before ka pa pinanganak, bago tayo pinanganak. Inaayos pa lamang ng Diyos. Bakit inaayos ang Diyos? Tanong niyo ako, bakit? Brother Alan? Apat lang naka pakisuyo po hindi ako kayo mag-ano. Kapalag pa kailangan natin mo yun. Okay, Brother Scarlett, ano dito sa inyo? Punta ako sa inyo eh. Pakita na po, lahat po magtatanong ha. Brother Alan. Ako, hindi naman sa dalawa. Nakakadinig pa naman ako. Brother Alan. Bakit po hanggang ngayon? Ay inaayos pa ng Diyos ang plano sa buhay ko. Alam niyo anong sagot? Kasi ginulo natin. Tama? Sabi, He is still putting your life in place. Kasi perfect naman yung plano ng Diyos sa atin eh. Di po ba? Tanda natin ang Diyos ko matalino sa lahat. Yung pagiging Pilipino natin, design niya yan. Yung pagiging matapos ang ilong natin, design niya yan. Yung pagiging, para wala pong masagasaan, yung pagiging pagong ng ilong natin, design niya yan. Pero bakit nga po sabi natin hanggang yung pinoproseso ng Diyos? Kasi ginulo natin eh. Amen. Di ba? Bagay sa yung ilong na yan, ba't mo pinataas? Bagay sa yung pisngi, ba't mo pinataas? Ba't mo pinataas?
may kagagawan kung bakit tayo may mga pinagdadaanan. Kung bakit hindi problema natin. Pero sabi nga po, you or we are so important to God. That's why, sa halip na tayo parusahan, inaayos niyang muli. Sabihin mo katabi mo, kapatid, huwag kang mainip. Inaayos muli ng Diyos ang buhay na minsan ay binuro mo. Amen? Tama. Yun, pasensya na po mga kapatid ko. Wisdom ni Lord ko kasi wala po ito sa aking outline. Pumasok na lang po. Ibig sabihin ito talagang gusto pasabi ng Diyos. Ang gulo natin kasi minsan kasama po ako ha. Ang ganda ng plano ng Diyos, ang ganda ng design ng Diyos, pero tayo kung saan kasi tayo pumupunta. Diba? Ang sabi ng Diyos, dito ka lang dumaan, may dumaan sa kanan, may kumaliwa, may nagpaikot-ikot, diba? Ha? Nahilo tuloy, tama. Hindi ko tuloy makapag na pinarawalan mo kasi ikot ka lang ng ikot, yung sabi ng Diyos, diretso lang Amen? Amen. So, pero huwag tayong magalala. Inaayos muli ng Diyos ang ating mga buhay. Amen? Talapakan po natin. So po, halos alam na po nakawali sa pa. Isaiah 60 verse 22, isulit ko po ito. When the time is right, I, the Lord, will make it happen. Amen? Kaya huwag tayo magmadali. Diba? Tapos nga po ulit ang mga MD. Tapos ang kami ng mga MD. Hindi po yan matatandang dalaga. Matatandang dalaga. O, tapos ang MD. Diba? O, sa mga magagandang dalaga dyan. Huwag kayong mag-alala. Nasabi nga ito kay sister. Nasabi ko sa inyo ito, huwag kayong mag-alala. Baka yung partner nyo, pinaglilihin na ng nanay niya. O pala pakilala na ako. Huwag tayo mainipin. Tiniyo dahil sa tayo naiinip, dahil gusto natin tayo lagi nagmamadali, kapahamakan. Gusto natin yung ating pansit mabilis. Hindi siguro. Ito honta. Alam mo, ito mo kasama ito? Let your faith be bigger than your fear. Na? Ang buti na? Mustasa. Gano'ng kalipin buti ng mustasa? Pero magkaroon lang tayo ganung faith, kapatid. Pwede mangyari kung ano man natin hinihiling. Diba, sister? Buhin mo pa totoo. Anong mga sinabi ng doktor? Minsan pag nakikinig tayo sa sabi-sabi, di po ba? Ay, kasi tinaningan ng doktor. Ilang araw na lang po magiging buhay niya, 3 oras na lang. Sobrang iksi, 3 oras na lang. Pero dahil may pananalig ang ating kapatid na ito, talagang gumawa siya ng prayer brigade. Nagtawag yung message ko. Ipanalangin mo po ang aking kapatid, ipanalangin ng so-and-so. At nagsama-sama ang panalangin na may kalakip na pananalig, kaya naman gumaling ang kanyang kapatid. Kasi bakit? Dahil sa ating pananalig, nabuksan ang durong awan ng langit at ibinuhos ang pagpapala, ang kagalingan sa kanyang kapatid. Amen? Sige mo, talagang natin ang tanong. Lahat tayo may problema din ang daanan. Isa lang po mapapayo ko, tanongin niyo ako, ano yung brother Alan? Huwag kang aalis sa gawain ni El Shaddai. Kasi dito, nagsisimula ang Diyos. Isa natin ang salita ng Diyos na magbibigay sa atin ng lakas, magbibigay ng pag-asa, magbibigay sa atin ng kalakasan ng pananampalataya, na anumang uri ng problema, pagsubok, kapatid, kayang sagutin ng ating Panginoon Diyos. Lapakan natin natin. So do not fear. Huwag tayong matakot. Ano ang isang sikreto para huwag tayo matakot? Tanongin niyo ko ano? Ano yung radaran? Bawasan ang pagtingin-tingin sa salamin.
Kapatid ko, kontrolado po ng Diyos ang sitwasyon. Kaya nga lagi tayo sa Diyos nangihingi kasi siya po nakakaalam ng haba ng buhay natin. Siya nakakaalam kung anong gagawin niya para sa atin. Kung ano magpapaligaya sa atin, alam ng Diyos. Kung ano ang kasagutan sa problema mo, kapatid. Alam ng Diyos kung anong hinihiling mo, kapatid ko. At ang Diyos hindi bingi. Ang Diyos hindi natutulog. Ang Diyos natin ay buhay, buhay, nagpapagaling, nagpapalakas, nagkakaroon ng biyaya, nagpapalakas. Yun ang Diyos natin. So have that faith. Kung natakot ka man saglit, normal po sa tao yung natatakot po ay nangangamba, normal po yan. Hindi ko po sinasabing katatapang talaga natin, nangangamba rin po tayo. Pero sinasabi po natin dito, once na isinama na natin sa prayer yan, hiningi na natin ang tulong at awa sa Diyos, asahan mo, kasama mo na ang Diyos na lulutasin ang iyong pinagdadaanan. Amen. Sa palakpakan mo natin. Kasama mo ang Diyos. Number 3, at panghuli po yan, remember to seek God first. Tanda po natin, kapatid ko, unahin po natin ang Diyos. Sabi po din sa ating pagbasa, di ba? Seek ye first the kingdom of God, and everything shall be added unto you. Unahin natin ang Diyos. Huwag natin unahin kung ano-ano naman po yung, ay, hindi muna. Anyway, marami pa naman linggo. Unahin ko muna yung part-time ko, sayang, 200 per day. Wow. Oh, meron po nagbibigay. Sa Abu Dhabi nilabigay. Part-time. Nung ano po yun parang mga event, na-check ko walang tao. Kaunti ang tao. Anong sabi ng kanilang supervisor? Sige, magdamit kayo ng maayos kung bakit kayo yung mga audience. Pero mo, bayad ka na. Ikaw pa yung audience. Di wala kang ginagawa. 200 per day. Kasi maraming event dun So, di syempre, ikaw yung mga staff, yung mga tao doon, yung mga staff, di po ba? Na-check mo, ano yung staff mo, walang pumapasok na customer, walang mga viewers, walang ano. O, sabi ng supervisor, magdamit kayo ng maayos, tanggalin yung mga uniform nyo, kunwari kayo yung mga customer. O, di po, bayad ka ba? 200. Pero anong punto natin dito, kapatid ko? Unahin natin ang Diyos. Nakakalungkot naman kung isipin ko malimit po SBW. Ito, take note po mga minamahal ko SBW. Kung tayo ang pinasasaktan, nalulungkot, nahihirapan, huwag tayo mag-isip, magbibitaw ako. Aalis ako. Bababa ako. Huwag ganun, besh. Sigurado na lang, isa lang seryoso. Di mo ba? Nakakang isipin mga SPW na, ang tagal na sa gawain, nasaktan lang, napagalitan lang, napagsabihan lang ni Brother Benji, bababa ako! Besh. Di ba? Besh tuloy. Kapatid, hindi ganon. Hindi ko ganon. Sabi ko, unahin mo ang Diyos, tapos napagsabihan ka lang, aalis ka. Kapatid, kung tayo naniniwala na sa gawain ito, naging malang Diyos, huwag kang maalis dito. Ay, talagang natin pa naman. Pero pa, kung nasabi sa akin, mahal ko nagpunta dito, ganun na kamahalang siya. Di ba? Ang gawain natin 1:30, dapat babiyahe ko mga 11, di po ba? Alas 7 pa lang, kapatid mo, mga 6:45 and 54 seconds kami. Ano ba yan? 6:45 kami umalis ni Brother Gerard. Tapos pumunta kami ng Dubai, and then pinikap kami doon, going to Sharjah. Buti lang may magandang loob sa akin na inatid ako dito sa Sharjah. Pagsakit namin ng kotse, alam mo kapatid, doon daw ako, pinicturean ko nga meron nakareading dalawang tubig doon. Sabi ko, Brother Gerard, kung sa hotel meron breakfast in bed, dito meron breakfast in car. Tapos pinaghanda pa kami ng healthy na breakfast. Hindi ko alam ang tawag, pero healthy, hindi matamis. Sabi ko, sarap naman ng buhay. This is life. Sabi ka namin ni Brother Gerard, kung tayo wala sa gawain, maranasan ba natin
ordinaryong Alan Miranda, Alan din lang ako. Pero Alan din. Di ba ba? Kung sa corporate world, walang magalit sa akin, sino ka? Pero dahil tayo nasa gawain, susunduin ka pa ng ating parehong partner. May palmusal pa. Ang ngayon po, bago ko, di ba palabas-pasok pa ako kanina pa, tinawagan ng brother Alan, susunduin ka namin sa Shark. Tingnan niyo po. Bakit ka aalis sa gawain? Tama o tama? Tama! Ano hindi? Kapatid ko, do not ever leave this community. Kasi community ang Diyos. Kasi mga prayer partner tayo lahat eh. Napansin nyo, hindi lang tayo ganun ka-close na magkakilala, pero nagdadamayan. Iba pong community nito. Tandaan po natin yan. So, huwag kang aalis. Sabi mo sa katabi ngayon, kapatid! Huwag kang aalis. So remember to seek first the kingdom of God. Oh, Jezebel daw. Di ba? Ano pong nangyari dito? No, seek first the kingdom of God. Abraham only wants to have a child. Gusto niya na magkaroon anak. Pero anong binigay sa kanya ng Diyos? But God gave him the whole nation. Amen? Solomon asked for wisdom. But God gave him riches and power. Di ba? Nung siya tinanong ng Diyos, yun mo sa bukod tangi si Solomon nung tinanong ng Panginoon, ano ang gusto mo? Ano sabi ni Solomon? Batang-bata pa po ko eh. I'm still young. I'm still bagets. So bigyan niyo lang po ng wisdom. The gift of discernment. O, sabi ng Panginoon, dahil sa ilang hiniling mo, ibibigay ko. Pero, dadagdagan ko pa ng kayamanan kapag nilingin. You see? Hindi siya humingi ng pera. Hindi siya humingi ng mataas na sweldo. Hindi siya humingi ng kung ano naman. Ang hiningi niya, bigyan siya ng Diyos ng wisdom. Amen. So, ganun din pong ang mapapayo ko sa ating lahat. Huwag tayong basta-basta hindi na mataas na sweldo. Magandang girlfriend o boyfriend o maging maasa pamumuhay natin. Hindi po, kasama na po yun eh. Yung mga problema ng buhay. Ang hanapin natin, Lord, anong mangyari? Samahan mo ako. Huwag mo akong iiwan. Tsaka yung kapatid, kapag kinunan natin ng Diyos, may pagpapalang ibigay. Sabi po dyan, do not be anxious about anything, but in every situation, by prayer and petition, with thanksgiving, present your request to God. Sino may prayer request? Anong binasa natin dyan? Present your request. I-alay natin sa Panginoon ating mga prayer request at ating mga panalangin. And the peace of God, which transcends all understanding, will guard your hearts and your minds in Christ Jesus. Sagot tayo ng Diyos. Sagot ka ng Diyos. Therefore, do not worry about tomorrow, for tomorrow will worry about its own things. Matthew 6:34. Hayaan mo bukas, iintindihin natin yung ngayon. Hayaan mo bukas, hindi pa nangyayari yan. Huwag mo na isipin yung kahapon, wala na tayong magagawa doon, tapos na yun. Kaya laging present. Kung anong mangyayari, kung anong nangyayari ngayon, yun ang ating intindihin. Huwag yung mamaya. No? Kaya ako, di ba hindi pag-uwi ko, biglang may tumawag sa akin, Father Alan, 3:30 tapos kayo, di ba? O, hintayin mo kung nandiyan ako sa labas. Amen. Diba? So, ganun po yun eh, para natin So, lahat tayo kapatid, hindi lang sa amin, lahat tayo. Kapag tayo nag-lingkod sa Panginoon, kaya yun, mamamanga na lang tayo. We will be amazed with God's Word. Manalig tayo sa Diyos. Amen. Huwag mawawala ng pag-asa. Kasi diba, God is still at work. Hindi pa napapagod ang Diyos para sa buhay natin. Patuloy siya kumikilos, patuloy niyang ibibigay kung ano man ang kahilingan ng bawat isa. So therefore, stop being anxious about tomorrow. It will only drain your strength for today. Pag inisip para bukas, drain ka na ngayon, hindi pa dumarating bukas, bagsak na katawan mo. Di ba? Tama naman eh. Yung kung isipin para bukas, isipin mo yun ngayon. Ito, sino yan? Ilan niyo po yan? Jack na. Tsuhin mo yan na. Singkit ka rin eh. Ay, nakabalik ka. Never give up. Today
is hard, tomorrow will be worse. But the day after tomorrow will be sunshine. Di ba? Lahat naman tayo may pinagdaan ng pagsubok eh. Pero dahil manatili tapat, nagtitiwala sa Diyos, di ba naranasan natin yung blessing ng Diyos? Amen. Tomorrow will be sunshine, kapatid. Sabihin niyo, tomorrow will be sunshine. I declare by faith that tomorrow will be sunshine. And I will be receiving God's bountiful blessings. Blessings upon blessings. Amen? Palagpagan po natin ang mga. Sabi mo ito ang exam to us, bro. The crucifix is the greatest proof that God as He is, could give us of His love. Amen. Kung naibigay niya rin kanyang sibukong anak, yung pa kayong problema mo, pera lang yung problema mo, karamdaman lang yung problema mo, asawa lang yung problema mo, bahay lang yung problema mo, hindi kayang gawin ng Diyos, hindi po ba? Stay strong, stay positive, and never give up. Amen? Amen. Palapag po natin ang mga We'll sing again. Yeah, we will sing again, my dear. So, bigyan po natin ang ating mga tapos po natin ang mga prayer request, kapatid ko. Kung wala ka pong nagawang prayer request ngayon, hawakan mo yung puso. Hawakan mo yung puso at tayo mananalangin sa Diyos. Ang sabi nga po natin, let us all declare na may gagawin ng Diyos sa inyong buhay ngayon. Sa ating buhay. Minsan po, kaya tayo pinanghihinaan, kaya minsan po, para ang layo, para ang hirap kumilos ang Diyos because of ourselves. Nawawalan tayo ng pag-asa. Kapatid ko, meron po susunod sa atin. Okay, hanap po. Minsan po kaya tayo nababalang ang pagkilos ng Diyos. Ang problema po nasa atin. Kulang tayo ng tiwala sa Kanya. Inuunahan tayo ng pako, inuunahan tayo ng panghihina. Napakinggan natin kanina, kapatid ko, ano ang mensahe ng Diyos para sa atin. Kasi alam naman natin lahat na tayo may pinagdadaan ng pagsubok. May mga problema. Iba-iba lamang po ang laki, iba-iba lamang po ang level. Pero lahat tayo, kapatid ko. Pero, panghawakan natin ang pangako ng Diyos sa iyo. Kasi personal kang kilala ng Panginoon sapagkat anak Kanya, mahalaga tayo sa Kanya. At kahit kayo, kapatid ko, sa gitna ng mga pinagdadaan ng pagsubok ng buhay, iniisip ka pa rin ng ating Panginoon. Kaya huwag kang manalig. Huwag manalig ka sa ating Panginoon. Huwag kang mawala ng pag-asa. Panghawakan natin ang pangalan ng Diyos. Kapatid ko, sunod kayo sa akin, Ama, naniniwala po ako na hindi po magiging hadlang ang aking mga pagkakasala at pagkukulang. Lord, alam namin po na Ikaw ay isang mahabaging Diyos. At nalalaman po ninyo ang aming mga pangangailangan. Kaya naman, itinatas ko po ang aking mga kamay. Tandaan ang aking pagsuko sa iyo. Tanda, Panginoon, na ako'y nagpapakababa sa iyong harapan. At ako'y nananalig, Panginoon, na paglabas ko ng pintuang ito, may sagot na po sa aking mga panalangin. Kapatid, kung yung ating munting panalangin yan ay may kalaki na pananampalataya at pananalig, tiyak yun. At this very moment, it is 3:30 in the afternoon, kumikilos ang Diyos. Hinahawakan ka ng mapaghalang kamay ng ating Panginoon at ibinibigay sa iyo kung ano man ay iyong kahilingan. Ang susi, kapatid, manalig ka sa Kanya. Sa iyong
sa iyong sariling kaisipan, sa iyong sariling kagustuhan. Kapatid, ipagkatiwala natin sa Diyos, sa ating Panginoon Jesus, sa pagkakadang niyang gagawin sa ating mga buhay. All we have to do is to have faith and follow Him. Matuto tayong sumunod kung ano man ang kanyang kalooban. Ama, tinatas po siya lahat ng panalangin na aking mga kapatid. Ang kanilang mga pitaka, wallets, bags, tubig, langis, rosaryo, Panginoon. At ang lahat na nakasulat dito, Panginoon ko Diyos. Alam ko po, Panginoon, na kung ano po ang lahat na nakasulat dito, ay tunay nga po na yung tinutugon, binibigyan ng kasagutan, Lord. Binibigyan mo ng pag-asa, ang lahat na nawawalan ng pag-asa, kagalingan, ang lahat ng mga karamdaman, maging physical, mental, emotional, ang lahat, Lord, na may pinagdadaanan, pinagdagaan mo, Diyos, ang kanilang mga pinagdadaanan. Ang lahat na may kaguluhan, ay binibigyan mo ng kapayapaan, Panginoon. For you are a merciful God. And mahal mo kami lahat, Panginoon. At Lord, ang lahat ng ito ay aming pong samadalangin sa iyo maraming sa pangalan, sa pamamagitan pa rin po na iyo na kasi Jesus, kasama kasi ng Espiritu Santo. Amen at Amen. Ama, dinadalangin po namin sa iyo ang aming nalalapit na anniversary next week. Lord, ngayon pa lang po inaangkin na namin ang katagumpayan ng gawain niyo po sa Ambel. Ang lahat ng mga gagamitin mo, Panginoon, of course, ang aming minamahal na po ng lingkod Brother Mike Velarde, sa po ng kanyang pamilya at mga mahal sa buhay. Ang lahat ng iyong mga lingkod, ang iyong mga SBW worldwide, ang mga DIM, ang mga preachers, Lord, the music ministry, mga dancer, lahat, Lord. Naniniwala ako na sila kaming lahat ay yung binabasbasan pinagpapala. And Lord, inaangkin namin ang lahat na makikisa, ang lahat ng pupunta sa dakong lugar na iyon, ang lahat ng manonood via Zoom, via FB Live, Lord, via YouTube. We declare by our faith na ang lahat ng aming mga prayer request, ang lahat ng aming mga kailingan ay tunay nga po na iyong ipagkakaloob. At ang lahat ng ito ay aming samadalangin sa iyong matamis sa pangalan, sa pamamagitan pa rin po na iyong si Jesus. Kasama kisa ng Espiritu Santo, ang lahat ay magsabi ng Amen. At Amen sa kanyang Ama ng Anak ng Espiritu Santo. Amen. Let's give thanks with a grateful heart. I-on mo, Pinky. On. Glory to God. Praise the Lord. Hallelujah. Maraming salamat po, Brother Alan, sa... Amen. Glory to God. Ayan. So, sino pa ba? Meron pa ba dito ang mga takot?